So good day everyone. So today I will discuss enumerate the different level of communication and compare contrast the model of communication. So communication can be classified into various levels based on the number of participants involved and the nature of the interaction. Here's a breakdown: interpersonal communication. This involves communication within oneself, such as self-talk or interpersonal reflection. So number one, we have here an interpersonal communication. So this occurs between two or more individuals and involve direct interactions such as face-to-face conversations, phone calls, or video chats. So, meaning, ang interpersonal communication, ito na yung communication na nagaganap sa loob ng isang individual na kinasasangkutan. So, ang pag-uusap sa sarili, interest, reaction, at pagmumuni-muni. So, number two is a group communication. This involves communication within a small group of people, such as in a team meeting, group discussion, or committee. So, ito na yung sa pamamagitan ng dalawa o higit pang tao, kasama dito ang pagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng verbal at di-verbal. So number three, we have organization communication. This refers to communication within an organization and includes interaction between employees, departments, and management. So ito na yung komunikasyon na nagaganap sa loob ng maliit na grupo tulad ng mga team, committee, or pamilya, kasama ang pagkikipag-ugnayan sa pagitan ng maraming individual na may parehong layunin o hangarin. So number 4, we have Number 3 is organizational communication. This refers to communication within an organization and include interaction between employees, department, and management. So, meaning, so ito na yung organization communication. Ang kinasasangkutan, ang personal at di formal na pakikipag-ugnayan sa mga empleyado, manager, at iba pang stakeholder upang makamit ang layunin ng organisasyon. So the last one, we have mass communication. This involves communication to a large audience through various media channels such as television, radio, newspaper, magazine, and the internet. So meaning, ito na yung malaking audience sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel tulad ng mga TV nga, radio, newspaper, internet. Nakasama na rito ang pagpapaganap ng impormasyong, idea at message sa malawakang audience. So the next is models of communication. So first, we have here linear model. So a simplistic model involves a sender, a message, a channel, and a receiver with noise passively interfering with the transmission. Meaning, sa modelo na ito, ang komunikasyon ay isang one-way na process kung saan ang nagpapadala ay nagpapadala ng mensahe na tumatanggap sa pamamagitan ng isang channel. So, pagkatapos, ina-interpret ng tumanggap ang mensahe. Maaaring mayroon o wala itong feedback. Ito ay simpleng modelo at hindi kinikilala ang feedback o ingay sa proseso ng communication. So, number 2 is the interactive model. So, a more complex model that includes feedback from the receiver to the sender, allowing for two-way communication.
So, ito na yung kinilala ng modelo na ito, ang feedback mula sa tumanggap tungo sa nagpadala, nagbibigay daan sa two-way na communication. Kasama dito ang mga elementong tulad ng encoding, decoding, feedback at noise. Mas dinamiko ito kaysa sa linear model dahil kinilala nito ang tugon ng tumanggap. So, number 3, the transactional model recognizes that communication is a dynamic process where both parties simultaneously send and receive messages, often resulting in shared. So, sa model na ito, ito ang komunikasyon ay nakikita bilang isang sabayang palitan ng mga mensahe sa pagitan ng pagpapadala at tumanggap. Pareho ang mga partido ay tinitingnan bilang nagpapadala at tumatanggap ng sabay-sabay at patuloy ang komunikasyon. Kinilala nito ang komunikasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng konteksto at magkasamang pag-unawa sa komunikasyon. So here's the comparison, comparison and contrast, okay? Linear versus interactive. So transactional models, linear models views communication as a one-way process, while interactive and transactional model acknowledge the bidirectional nature of communication. So ang sabi ang linear model ay simple lang, samantalang ang interactive at transactional na mga modelo ay kinilala ang komplikasyon ng komunikasyon. So sa interactive model recognizes that transactional versus constructivist models. Both acknowledge the complexity of communication, but while the transactional model focuses on shared meaning through interaction, and constructivist model emphasizes individual interpretation and the influence of context and culture. So ang sabi dito, ang interactive at transactional na mga modelo ay kasama ang mga loop ng feedback, hindi tulad ng linear model. So dito tayo sa levels of communication. These models can apply to various levels of communication, with the linear model often associated with mass communication, while interactive and transactional models are more applicable to interpersonal group communication. So ang sabi, ang transactional model ay nagbibigay diin sa sabay-sabay na communication, kung saan parehong mga partido ay aktibong nakikilahok, samantalang ang interaktibong model ay may bahagyang pagkakahiwa-hiwalay sa nagpapadala at tumanggap. So ang antas ng komunikasyon versus mga modelo. So ang antas ng komunikasyon ay naglalarawan ng konteksto o sukat ng komunikasyon, inter, grupo, publiko, masa. Samantalang ang mga modelo ay naglalarawan ng proseso ng komunikasyon ng linear, interaktibo, transaction. So, maaaring maapektuhan ang mga modelo sa anumang antas ng komunikasyon, ngunit ang komplikasyon at dinamika ay maaaring mag-iba batay sa antas nila. So sa kabuuan, habang ang mga antas ng komunikasyon ay naglalarawan ng konteksto o sukat ng mga modelo ng komunikasyon, ay nag-aalok ng iba't ibang pananaw sa kung paano nagaganap ang komunikasyon sa mga kontekstong iyon.